Aturo diyo. Ano? Maraming salamat, Janet. Sa kabilangan ng Presidential Month ay marami ang mga nangyayari. Kasama rito ang pagsusulit niya sa Novaliches, Quezon City na ang nawala ng tirahan ng 20 pamilya. Dalawang lalaki naman ang nakuryente habang tutulong sa pagpatay ng apoy. Nagpapatrol si Maribel Lance. Joan, malaking sunog na ang nangyari sa Novaliches City na tumutok ng mga tirahan ng 20 pamilya. Halos ay walang naisalba. Ang iba naman ay umiyak at sumisi ang walang naisip. Mga bumbero. Ayon naman sa mga bumbero, ay natagalan sila dahil sumirat ang daan. Habang pinatay naman ang apoy, bigla na lang nahulog ang isang lalaki na kuryente at namatay. Sumunod naman ang isa. Sa ding lalaki na kuryente din pala. Paalala naman ng mga taga-Bureau of Fire Protection na mag-iingat lalo na ngayong panahon ng tag-init. Hanggang ngayon ay pinag-aralan pa rin ang kailangan ng maraming Galaw. Uy! nag-alay ng mga kasal ang mga cardinal sa Vatican para sa pagkakasala ng St. James. Isang cardinal na lang ang hinihintay para magkakasala ang petsa ng tutuhan ng Papa. Nagpapatrol din si Maribel Lance. Umulan man at malamig ang panahon sa Vatican City, marami pa rin ang isa sa pagdarasal ng ginagawa sa Basilica. Alay ito ng 153 cardinal bilang paghahanda sa nalapit na pulpi. Nagdasal ng rosaryo sa wikang Italiano at Latin. Sunod ang execution ng Blessed Sacrament at adoration. Pinigas din ang evening prayer sa pinangunahan ni Cardinal Angelo Mastri. Naniniwala ang mga dumalo na malaking tulong ang pagdasal sa simbahan at sa pagsaling ng bago sa Papa. Wala pa rin tinakdang araw ang muli. Pinayod na rin ang dating Benedict XVI upang hindi na magamit ni Pope Ignatius, patrol ng Pilipino from Vatican City. Ito, Juma na yun. Ni-zoom, no? Yeah, zoom eh. Linis nga eh. Alam na sa wakas ang commissioner elections sa pagtatalaga ng dalawang bagong commissioners. Ang election lawyer na si Ben Sardillo at dating ambassador sa Tito na dating Justice Undersecretary at dating Lanao del Norte Congressman Makabangkit Lato. Pero hindi nabanggit ni Pinoy, tinanggal si Lato bilang kongresista noong 1994 dahil napatunayan galing sa pagkakaya ang kanyang panalo. Bagamat luma at bulanit na ang papel, nasa House Electoral Tribunal pa ang case folder ng Kisoler laban Lalo. Kung saan following commercial na naiproklama si Lando dahil sa pinipake election returns Mas bago mong video ba? Kaya una. certificates of canvas sa mga bayan ng Magsaysay at Angkal. Napaglayan din ng HRET na sa kasalukuyan ng protesta, Yes, oh. binago ang mga botong nakasulat sa balota para magtugma sa mga peneking dokumento. Ayon sa HRET na binubuo ng Supreme Court Justices at Kongresista, hindi man direktang napatunayan na utos niya ang mandaya. Malinaw na nakinabang si Lanto sa pandaraya. Kaya natapos ang 2 taong panunukulan. Tinanggal si Lanto bilang kongresista at pinalitan ng totoong manalo na si Mario Estrella. Joanna Giordano, patron ng Pilipino. Salamat, Joanna Jordan. Galit ka ng gobyerno ang deployment ng mga Pinoy sa Iraq. Dahil nagpag naman o ipag sa tuloy. Tuwa naman ang mga lalo na yung matandang na nakakauwi ng Laking pasasalamat ng mga Pinoy sa Iraq nang mabalitaan ang pag-alis ng deployment ban. Isa si Rosalie Pisaho sa Pinoy sa Erbil, Iraq ang natuwa pagtanggal ng ban. May 6 na taon na rin siyang nagtatrabaho sa oil sector sa Iraq. Para sa may 6 na raang Pinoy sa Kyrgyzstan at mahigit bilang na 200 Pinoy sa
Black yung nong mo. Pilit ang nong diri ba? Black lang yung nong lagi. Awa. Bala. Pero tuluyan ng pinalitan ng Malaysia at So, okay, go pre. Ha? Yaman na, mali mo no. ng Malaysian Prime Minister Najib Razak. Defense Prime Minister lagi Uy, ano? Cameraman no. Uy, Black Lee ka lagi. Ikaw ba? Kapilan na ba? Hindi ka pwede kaya man ba? Ikaw, klaro, tingin mo. Hindi ka pwede. Sa video mo lang. No, CV na pre. Paniwala nila, Asa no? na rin nila ang wala ng Janet Senyata. Para naman sa Star Patrol, sa buhay ng kanyang bibi, nakahanga ang international social sa Pinoy Film Cup Champions. Nawalang pangalan ng Pinoy na Mag-eat na kayo? Australia's Got Talent. Susunod nagpapatrol si Tirales Moitan. Mapapangangapa, mapapainda o sa astig na talento na hinahangaan sa Australia. Ang beatbox artist, proud Pinoy. Gamit lamang ang bibig at boses, walang hanggan ng instrumento na kayang magsabay-sabayin ng 20 anyos na si Genesis Cerezo, ang beatboxing champion sa Australia. 12 taon pa lamang si Genesis nang mag-ibang bansa ang pamilya sa Australia. Bilang bagong salta, di pa marunong mag-English, beatboxing ang naging trabaho niya. Hanggang sa maging finalist sa Australia's Got Talent. Di mabilis na makamit ang tagumpay. 3 beses siyang nabigo sa Galaxy. Di raw puro talento. Dapat sabayan daw ito ng determination. Kaya sa mga gustong sundan ng lupag ni Genesis, simula na ang practice. Umpisa sa tunog ng drums habang nasa bansa. Gustong makatrabaho ni Genesis ang mga kapamilya talents na napapanood sa kanya. Tuloy naman ang pagkandera ni Genesis sa Where's the advertise? Tunog Princess. Advertise ba? Advertise. Kuha kami na lang. Advertise. Yan na. Five, six, seven, go. Sige na. Back na sa Iplia. Dahil sa nagaganap na bakbakan sa pagitan ng kalimutan ng mag-isirang research at Malaysian sa Sabah. Sa report ng Philippine Embassy sa Kuala Lumpur, unang bumagsak ang pagkakagawa ng Marshall City ang may apat na installations na membro ng United National Organization UN. Pero iginiit na hindi sila makakaatin ng government na sa kalimutan na malos nais ng Malaysian protesters na extradite si Iran sa kanilang bansa upang makakuhan at hatulan ng mga kasalanan sa mga Malaysia. Gatin. Maybe na. Kasi kayo. Dahil na ba pre? Dahil na ba galay? Dati ay nilikarda sir ng Philippines sa take on foreign producers sa Dangkain. Nagtaman nito, pagkausap si Pangulong Aquino at nagsabi kung pagkatulutan na dalawang pakiusap ay magkaroon ng pag-asa sa subukan ang kakayahan ng tao. Gayun din ang tuluyang pagkatapos ng dahil dito
Golden knows more to therefore the people than the means yet you will not wrong. In other government is not waiting to thereof conditions. I wonder who will palawagan pa ng iwala. Kasabay nito ay hinihingin ng senador ang gobyerno ng Malaysia na pahintulutan ang gobyerno ng Pilipinas sa pagbubuhat ng mga biyahe habang natutuna ang buwis ng kanilang supervisor. Wala pang kikwinta si Mangga Iloilo, pero ilang taon na siyang may attribution at diabetes. Nahilig konsumir siya sa maalat, pero babala ng World Health Organization, nakaka-high blood ang maalat. Ang high blood ay pwedeng maging sanhi ng atake sa puso at stroke na may pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization, hanggang 5 gramo o isang kutsara lang, salita lang kada araw na nararapat. Pero ang Pinoy umabot daw ng halos 15 kutsara 13 na, pre. sa kagawan. Dahil sa pagkain ng maalat tulad ng tuyo, tae, dilata at kain na maraming preservative, ang sakit sa puso ay isa sa mga common disease na binabantayan ngayon ng World Health Organization kasama ng cancer at diabetes. Ay, zoom. Hindi raw sakit lang sa matandao at hindi patuloy sa bata. Katunayan, marami nang namatay na wala ng edad 50 at bilang 50 patol ng Samantala, ang buhay ng kanyang bagong dapat Lumayan ko ng kanyang Taas mo nga, taas. Ito ang mga regalo ni Daniel Padilla sa kanyang sarili. Isang 1,000 Camelot Challenger. Tatlong celebrity lang daw ang mayroon ito. Si James Yap, Daniel at Bong Navarro. Nag-18 anyos sa April ang Farfan. Na pinagmamalaki mula sa kanyang dugo at pawis ang naipundar na sasakyan. Malaki ang utang na loob niya sa mga fans. Katunayan, isang pa niya ang humahingi ng paglet sa asap ng nakaraang linggo. Pinachikos man sa social media ang ginawa ng fans. Hindi naman ito itinagali ni Daniel. Parte ng kanyang pasasalamat sa fans ang rock team concert. Pero kabago siya, di rin mawawala ang kalagpo niya sa Steve Bernardo. Publish, kanta na ang birthday concert ni Daniel sa Big Rock Dojo. Kala ko yung nalita. Hanggang bukas. Maraming salamat. Gandang gabi. Kita, pre.